Pangulong Nene Aquino dumayo naman sa Cavite para mahagi ng tulong at kumustahin ang mga nasalantang residente. Narito po report ni JP Soriano. Ipinagpatuloy ni Pangulong Noynoy Aquino ang pag-iikot sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Maring at Habagat. Bandang alas 11 ng umaga nang dumating siya sa Tinabunan Elementary School sa Imus, Cavite. Dala ang relief goods na ipamamahagi sa 178 pamilya na binaha. Sa kanyang talumpati, ibinida ng Pangulo ang planong magtayo ng retarding basin sa Cavite na makakatulong daw para maibsan ang pagbaha. Nananatili namang lubog sa baha na hanggang baywang ang barangay Zamora sa Baykawayan, Bulacan. At dahil karaniwang itong sitwasyon tuwing maulan ng panahon, ilang residente ang nakaisip na gumawa ng isang rescue boat na pwede ring tricycle, ang Pinoy Amphibian. Mano-mano ang pagbuo sa kakaibang sasakyang pansagip. Ang kaha mula sa fiberglass. May hélice rin ang likuran nito. Ang makina, customized mula sa motorsiklo at dekambyo rin ito. Tumila na ang ulan pero hindi pa rin humuhupa ang baha sa maraming lugar sa Pangasinan. Ang bayan ng Mangtarem, nagmistulang malawak na ilog. Ang mga palayan, lubog sa baha. Kinailangan tuloy magpatupad ng sapilitang paglikas sa mga residenteng ayaw iwan ang kanilang mga bahay. Mabagal din ang paghupa ng baha sa maraming lugar sa Bataan. Sinabayan kasi ng high tide ang buhos ng malakas na ulan. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 400,000 residente na ang apektado ng kalamidad. Halos kalahating bilyong piso naman ang halaga ng pinsala sa agriculture at fisheries. Kahit suspendido ang klase sa buong lalawigan ngayong araw, ilang estudyante ng Bataan Peninsula State University ang pumasok para mag-repack ng relief goods para sa mga binahang residente ng Hermosa at Dinalupihan. Bukod sa perwisyo ng baha, hirap ding makabiyahe ang mga residente ng Minalin, Pampanga. May mga truck na naghahatid sa mga residente pero may katagalan ng hintayan ng bawat biyahe. Kaya ang karamihan, pinili na lamang lumusong sa baha. Sa Barangay San Nicolas, Santo Tomas, hanggang hita naman ang tubig sa mga lugar na malapit sa dike. JP Soriano, GMA News.